Pilipinas Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya.
Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa DZRP 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan at magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Ayan. Na-miss ko to, partner. Na-miss ko to. Dalawang linggo tayong dalawang linggo po tayong wala dito sa ating programa. Although sinusubaybayan naman natin yung live at sa nagdaang dalawang linggo napakaraming nangyari, partner. Napakaraming kaganapan. So muli po, ito na naman ang tahanan ng OFW at pang ilang show na ba natin ito? Pang 31, ayan, pang 31 na show na natin at kasama ko po ngayong hapon ang aking pong co-host, Assistant Secretary Venny Legaspi po ng DMW Land-Based OFW Concerns. Partner, of course, welcome back. Nakakamiss, diba? Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga ka-OFW na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Tuloy-tuloy lang po ang ating programa. Kagaya mo nang sabi ko kanina, ika-31. 31 episode na po tayo ngayon, partner. At syempre, mainit-init. Actually, literal na mainit-init dahil yung mga nagdaang linggo sobrang busy lagi naman busy, pero iba rin talaga yung kabisihan ng departamento. Makikita mo yan dun sa sa kung ano yung mga inire-report, diba? At kung saan nanggagaling yung mga report. At syempre, tayo naman ay tumutugon. May mga caravans pa rin tayo, diba? Ongoing na mga caravans. At nitong mga nagdaang mga linggo nga, dalawang caravan po yung ating inihandog nitong nagdaang dalawang linggo. Jeddah, saka itong huli lamang ay Alcobar. Talaga napakaganda ng feedback, partner. At syempre, ikaw ang hinahanap. Alam ko po, nag-enjoy tayo sa yung ating mga ka-OFW, mga katsukaran sa Jeddah, sa Alcobar, Riyadh, looking forward parati yan sa pagbisita natin. And natutuwa tayo sa kanilang mainit na pangdaga para sa ating mga serbisyo. At syempre, hindi lamang din naman tayo dun sa ating mga caravan. Ganun din, we're expanding, di ba? We're expanding and we're conquering. Sabi nga natin, ang biro-biroan kasi minsan, ang Filipinos daw, we're really all over the world. Minsan kahit na non-recognized state, ibig sabihin kumbaga may self-declaration siya na siya isang estado, isang bansa. Pero hindi pa siya kinikilala bilang estado. May mga Pinoy. Yes. Diba? May mga Pinoy. At kahit naman talaga saan po na bahagi ng mundo ay naroon po ang ating mga kababayan at talaga namang tinatangkilik ang galing ng ating mga kapwa Pilipino sa iba't ibang larangan. And what we're talking about is a discussion this afternoon with Director Jaime Mendez na kagagaling-galing lang sa isang mission mula naman sa Heart of Africa na tinatawag from Nigeria, 'di ba? At ano yung mga plano ng departamento sa ating pagbubukas ng Migrant Workers Office, pagresponde at mas malapit na pagbibigay serbisyo sa ating mga OFW diyan po sa bahaging iyan ng mundo. At syempre pinangunahan ni Secretary Hans ang mission na yan papunta doon at complete package, kumbaga, partner, ang mission na ito papunta dyan. Ayan. At dagdag ko lang, partner, trivia ito,
for siguro 40 years ba or more, almost 40 years na nakabalik si Secretary Hans sa Liberia. Alam po natin na siya po ay anak ng isang OFW at ang ama niya ay nagtatrabaho sa Voice of America at doon po na-assign. Doon po siya nag-elementarya. Siguro yung nagbiglang nag-flashback. Nakikwento nga niya doon sa natin ni SOM na nung nakaupo siya doon parang sa bleacher nung elementary niya kung papaano niya ina-absorb yung mga nakaraan nung siya ay nag-aaral sa elementarya. Ayan, at pakinggan po natin ang ilang pang mga kwento na yan maya-maya lamang kasama ang ating bisita at syempre po ngayong hapon naman ay dumako muna tayo sa ilang mga balita mula po sa ating tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito mga balita para sa linggong ito. OFW Serbisyo Caravan sa Alcobar, tagumpay. Matagumpay na naihatid ng Department of Migrant Workers ang pangakong serbisyo ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos na bagong bayani ng mundo OFW Serbisyo Caravan sa Alcobar, Saudi Arabia nitong Agosto 15 hanggang Agosto 16. Umabot sa halos 4,500 transaksyon ang naisagawa at halos 1,000 OFW sa Eastern Region ng Saudi Arabia ang napagsilbihan sa tulong ng ibang mga ahensya na sumama sa caravan. Nangako naman si Secretary Hans Leo Kakdak ng pagsasagawa ng mga susunod pang caravans hindi lamang sa Alcobar ngunit sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan para higit na marating ang marami pang mga OFWs. Bumisita rin ang mga opisyal ng DMW at OWA kasama si Presidential Cousin Niña Romualdez sa Bahay Kalinga Shelters at ipinabot ang mensahe ng Kalinga ni Pangulong Marcos sa mga OFW kasabay ng pag-abot ng mga regalo at pangakong tulong pagbalik nila sa Pilipinas. Balita mula sa tahanan. Mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Nigeria nakauwi na. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang nasa 39 na Pinoy na biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria sa paglapag nila sa NAIA Terminal 3 nitong Agosto 18. Ang mga biktima ay kasama sa mga nasagip sa isinagawang malawakang raid ng Nigerian government noong Disyembre 2024. Na-recruit ang mga Pinoy ng kumagat sa peking trabaho ngunit ipinasok sa cyber scam operations ng sindikato. Kinumpiska ang kanilang mga pasaporte at dumanas rin ng sari-saring mga pang-abuso. Nakabalik ng bansa ang mga Pinoy sa tulong ng Philippine Embassy sa Abuja at Honorary Consulate sa Lagos sa koordinasyon na rin ng DMW. Agad namang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund ang mga Pinoy sa kanilang pagdating sa bansa. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito para sa tahanan ng OFW. Ako si Dan Garcia, nag-uulat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga mainit na balita mula sa tahanan at gaya nga na nababanggit ko kanina partner, nakatutok tayo syempre dito sa mga kaganapan sa gitnang silangan pa rin sa Saudi, itong katatapos lamang na caravan sa Alcobar at syempre itong pagbisita at pagdalaw nga ng Department of Migrant Workers dito sa Nigeria at sa Liberia, dito naman sa Africa. Siguro, tumbukin ko na partner, diretso na tayo dun sa usapin at hindi naman natin kailangan ipakilala yung bisita natin at makailang ulit na rin naman nating nakasama dito si Director Jain ng Migrant Workers Protection Bureau. Dear Jain, siguro doon tayo sa ano muna, yung topic na medyo malapit sa ano natin. They're talking about scam hubs in Nigeria. Okay, and na nakasama nga doon sa mga pinauwi natin ng mga biktima ng human trafficking. Anong modus? Ang modus nila, ganun pa rin eh. Online ang recruitment nila through the app na tinatawag nating Telegram. Hindi nila nakikita at hindi nila kilala yung recruiter nila. Ang pangako ay customer service representative na may $1,000 na sahod papunta talagang Nigeria. So alam nila pupunta silang Nigeria. At dito sa ano na to ay paano naman yung
yung sistema. Kapareho ba ito nung, 'di ba, meron tayong sinusubaybayan locally dito sa Pilipinas sa IACAT, and then in the region, 'di ba? For the past 2-3 years talagang mainit na usapin dito sa region. Post-pandemic, talagang naput in spotlight yan. Yung Pogo-like operations, online gambling, catfishing, yung mga ganyan na mga ano natin. Ganon din ba yung setup ng operations nila in terms of human trafficking? Yes, as a Kiko, expansion talaga ito ng cryptocurrency investment scam. Ang pinagkaiba lang siguro yung Nigerian management element. So, ang katuwang dito ng mga, pwede ko bang banggitin yung kanilang mga bosses na foreigner, ang katuwang nila dito ay mga Nigerian bosses din na nagpapalakad ng scam hub na to. So, it's the same setup but a different set of operators, or there's actually a pattern that we're looking at here? It's the same pattern, different location. Different location. But it's basically the same ones na inano natin, talagang tinutukan natin, Cambodia, Laos, Myanmar, itong mga area na to, ganoon pa rin. At so mga kababayan, bagamat maganda po ang alok na sweldo, medyo duda-duda at ingat-ingat po tayo. Sisimulan ko dun sa part na yun, partner, kasi talagang nakakaano ng interest na parang umaabot pala doon, di ba? Umaabot doon. Actually, partner, ang kagandahan nito, magkakaroon na tayo ng presensya doon. Kasi alam natin, ever since na mayroong tinaguri ang Nigeria Scam 419, yun yung mga emails na yung nga daw yung wag mong bubuksan, di ba? Yung mga ano na yan. Minsan mag-email sa iyo na ako ay balo byuda ng isang hari sa isang kaharian. Mayroon akong ganyan. ganitong maraming pera, kailangan ko lang account po, padadalhan kita. At ang mga diamonds ko ay hindi ko ma-access kasi ganito. Ayan, Now with the presence, presence na magkakaroon ang DMW, at least mapoprotektahan natin per se, kasi mayroon ng mga migrant workers protection bureau tayo na of course mag-ano sa kanila, mag-handhold pagdating sa mga ganyan. Oo, at syempre, di ba, partner, dati kasi ang sinasabi lang is we become victims of those na nag-ooperate doon. Now, unfortunately, what's happening is meron pala amongst those who are operating the scams na mga Pinoy na unfortunately ay mga biktima, 'di ba? Mga biktima, at yung sinasabi natin, yung pagiging pervasive, yung pagkalat ng human trafficking abot hanggang doon ang involvement at ang pambibiktima sa mga kababayan natin. So I think I'll use that as a jump off doon sa gaano kahalaga ang mission na ito, Director Jain. Not only siguro doon sa front or doon sa issue ng human trafficking, but in general sa ating mga manggagawa sa Africa. Okay. Tamang-tama kasi kung nagkaroon ng expansion ito ang human trafficking sa Nigeria, tamang-tama dahil yun nga din po ang intensyon talaga ni Secretary Hans, ang magtayo at mag-expand ang Department of Migrant Workers sa West Africa at Central Africa. Sabi nga sa isang news doon, DMW sets to expand tentacles to Africa to open office in Abuja. So, sinasabayan natin yung pagdami ng ating mga manggagawang Pilipino, whether documented or undocumented, sa West Africa and Central Africa sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating Migrant Workers Office doon, pakikipag-usap sa ating counterpart government, sa Labor Minister sa Abuja at saka Foreign Affairs Minister doon sa Nigeria. So maganda, mainit ang pagtanggap nila at sumasang-ayon sila doon sa ating kahilingan na makapagtayo ng Migrant Workers Office sa Abuja. Oo. At balikan ko lang, when we say expanding the tentacles, and of course the tentacles would be intended to reach, 'di ba? Yes. Para maabot ang ating mga kababayan, 'di ba? In a way, we're talking about do we have a ballpark figure? Do we have a figure of how many OFWs in that region, Central and Western Africa? Siguro wala akong ngayong figure, pero before we went to Nigeria, we went to Liberia. Importante kasi itong Liberia, kasi ito yung gateway to West Africa. Yes. And aside from that, Liberia, sa ngayon siya na ngayon ang pinakamalaking ship registry
sa buong mundo. Flag state. Flag state. Oo. So, nagkikater yan sa 6,000 Filipino seafarers. So, yung isang kahalagahan na pagpunta ni Sec Hans sa Liberia. Sa Nigeria naman, around that figure din ang ating mga OFWs doon sa lugar na yon. Yung pala ang ASIC ang hawak kong figures dito sa Liberia and Nigeria. Susugan ko lang po ang ni Director. Doon sa datos na nakuha natin, at least mayroon tayong 300 na mga OFW sa Liberia at mayroon tayong around 6,000 sa Nigeria. So, yun pa lang, talagang malaking But contingent. that's only, of course, syempre, sinasabi nga natin, ASIC Veni, that's only the documented or the recorded segment. And kasi madalas kung wala tayong presensya or limitado rin kahit yung presensya ng DFA, marami yung mga hindi naka-count di ba? Marami yung hindi naka-count. And when we talk of Liberia, parang yung binabanggit nga ni Director Jain, yung indirect na service and indirect impact, because we're also talking about, as mentioned, yung sa seafarers. Yes. Okay, yung sa seafarers, because of the flag state, the registry na tinatawag natin. Can you discuss more about the registry, Director Jain? How important would be our presence doon sa area na yon when it comes to yung registry ng mga barko kung saan naninilbihan ng ating mga seafarer? Oo. Kasama rin kasi sa sa pagdalaw ni Secretary Hans doon sa Liberia, nag-courtesy call siya sa Liberian Maritime Administration at nabukas niya yung conversation sa pagpasok natin sa the first to kung sakali sa isang labor maritime agreement. So, yun, mapapasok doon yung usapin tungkol sa grievance and dispute resolution, kung may problema yung mga seafarers natin on board, compliance monitoring, kung sila ba ay nagko-comply sa Maritime Labor Convention, repatriation and medical care, capacity building, and data exchange. Also, nabanggit din pala ni Councilor Cooper Crua, yung labor minister ng Liberia. Sabi niya, interesado rin kami na makipag-collaborate sa inyo at mag-exchange ng information best practices sa human trafficking. Yeah. Ayan. At syempre, ang ano nga dito, kasi tinatanong nila bakit importante yung pag-recognize. And then of course, yung agreement natin na yan, if ever with Liberia. Not only with the workers who themselves are based in Liberia because, land-based workers are based there, doon sila nagtatrabaho. But we're talking also about yung mga barko na ang kinikerry nila ay ang bilang flag state nila yung Liberia, di ba? Parang in a way kasi how would we phrase it? Yung flag state po sa mga kababayan natin, yung regulatory yung regulation po at yung kaakibat na mga batas na magre-regulate at magmamandato po ng mga standards, malaking bahagi dyan yung flag state kung saan nakaregister yung ating mga barko. Because isa tayo sa pinakamalaking seafaring sending country, yung ating mga marino, napakahalaga na magkaroon tayo ng magandang engagement sa mga tinatawag natin ng mga flag states na ito, tulad nga ng Liberia. Actually, partner, susugan ko lang yan. Ang isang napakagandang at positibong naging resulta ng direktang pagbisita po ni Secretary Silveria, yung pag-uwi niya, napauwi yung ilang mga nandoon sa mga kababayan natin na sa kulungan at sinalubong pa nga niya. Dahil isa yun sa mga naging resulta sa magandang pakikipag-usap sa mga counterpart niya doon sa Liberia. Oo, kasi balikan natin yung yung Liberia sa yung Nigeria part nung mission. In Liberia, we talked about, of course, yung aside dun sa land base, yung sa sea based. In Nigeria, we discussed regarding the possibility of establishing a migrant workers office there, 'di ba? Kasi yun nga, dumadami ang mga Filipinos doon at
marami ring dumadaong dito na ano natin na mga barko na lulan ay of course mga Filipino seafarers, at the same time land-based workers themselves na nandun, tulad nga nung mga ni-rescue kanina. And Director Jain, let's go back to Liberia. How was the experience in Liberia? And of course, sabi mo nga kanina, Asik Benny, it is a homecoming of sorts. Yes. For the secretary, because as the son of an overseas Filipino worker, they were for a time stationed sa Liberia. So I saw a picture about him, about Hans returning to his school. Ayan, in Liberia. How was that experience, Director Jain? Siyempre, ang highlight talaga yung si Sec Hans to kasi kanya to homecoming nga niya. Inisip nga namin, siguro kinikilig to si Sec Hans kasi nagre-reminisce siya kaya ng mga first love niya. Yeah. Pero bukod pa roon, first love o puppy love? Hindi ko po natanong ng mas specific po yun. Pero siguro ang masasabi ko po, yung unity ng Filipino community sa Liberia, hindi mo po matatawaran. So, syempre malayo sila sa Maynila, malayo sila sa Pilipinas. So, kapag nagkakaroon ng problema, sila nagtutulungan. Yes, of course. Gusto ko rin idagdag, very helpful po yung ating honorary consul, si Hon Con Marwan. May trust sa kanya siya po talaga yung passport namin sa lahat ng mga pinasukan naming mga opisina, yung mga dinalaw namin, maski sa Filipino community. Siya talaga yung malaking naiambag sa amin. Sabi namin nga lang kung titingnan namin, may dalawa talagang anak ang Liberia. Yun ay si Sec Hans at saka itong si Hon Con Marwan. And the honorary consul himself is a migrant, di ba? Parang, yes po, siya po ay anak ng Lebanese father. From humble beginnings hanggang sa napalago nila yung kanilang negosyo. At ngayon po, nag-i-employ din siya ng around 10 na Filipino workers. So yung ating mga Filipino workers sa Liberia, sila po ngayon doon, ang kanilang occupation ay mga supervisors and managers na tumutulong po sa businesses ng mga Liberians. Yan. Yan, no? Napakaganda nung partner kasi syempre of course recognizing nga yung kahalagahan ng migration doon sa ekonomiya din ng Liberia, yung contribution din ng mga foreign workers, sa mga migrant workers. It is very heartwarming in a way. And of course, syempre yun nga, may lugar sa puso ni Secretary Hans bilang 30-40 years ago ay pag sinabi kasi natin Asik na 40 years na siya tapos may mga contemporary siya ilang ng taon sa gobyerno, malalaman nila ang edad niya. So, wag na natin ayan naman yung balik tayo na lang doon balik sa na lang tayo sa highlights ng bilateral agreements. May mga na pag-usapan ba ang next na Director? Yun nga po yung nag-start na po, kumbaga ito yung nagbukas ng opportunity para po makapag-usap yung dalawang bansa on labor agreement na sana nga po magkaroon ng promotion ng fair and ethical recruitment, pagbantay sa karapatang pantawad, saka sa labor rights ng ating mga manggagawa, at saka syempre access sa welfare services within sa Liberia's broader labor market. Ayan. So that's the Liberia, that's the Liberia leg. And of course, very positive and yung pagtanggap ng counterpart ministry doon, at the same time yung Filipino community in general who of course excited din sila na kahit papaano ay namomonitor at yung welfare nila ay talaga namang chine-check at tinitignan din ng ating pamahalaan, di ba? Yun nga yung ating reach na tinatawag. Siguro warm siguro yung pagtanggap, mainit talaga yung pagtanggap sa inyo ng sa Liberia. Oo. How about Nigeria? Nigeria. Sa susunod partner, ang next na sama tayo sa caravan. Pero balik tayo sa hindi natin na-highlight actually last week lang. Napaka-successful ng caravan natin sa Alcobar. Yeah, oo. But before that partner maano ko lang, medyo isa-isara lang natin para mapawalan natin si Director Jain in a bit. From Liberia, Nigeria, di ba? Ano yung what are we looking forward to? Any highlights or any agreements that we are now going to
to negotiate or that we're going to firm up with the Nigerian side naman ngayon with Abuja. Ayan. Ganun pa rin din, same, halos kaparehas lang. Gusto nga natin na mabuksan nga yung opportunity para makapag-usap yung dalawang bansa kasi actually sa Liberia it's the first time na nagkaroon ng ministerial visit. Pero sa sa Nigeria actually second time kasi yung nauna Department of Health. No, yeah, okay. Yeah. So ito yung pangalawang pagkakataon na may bumisitang cabinet level official from the Philippines. So maganda po yung pagtanggap nila sa atin. Yun nga po para magkaroon din ng bilateral labor agreement para yung ating mga manggagawa dun sa kasi kung tatanungin din niyo po tatanong si Nigeria po, yan po yung may largest crude oil and natural gas producer. So medyo meron tayong mga labor market opportunities dito sa Nigeria. Expanding din yung kanilang agribusiness at services. Parang kailangan yata nila talaga ng mga Filipino workers. Skills ng Filipino workers. Skilled workers, professionals, supervisory. and Actually, managerial. papunta ako dun, partner. Kasi parang sabihin ko sana, as closing. Ayan, yun na yung patanong ko. But, so, ano yung market outlook nga ulit, Director Jain, para sa ating mga kababayan who are interested in applying and in hopefully getting employment dito sa bahaging ito ng mundo? Sa Nigeria, kailangan nila nun sa supervisory, managerial, agribusiness po, at saka service sector. Lalong-lalo na sa service sector. Yan ang kailangan. So, skilled. Oo, skilled. So, magandang merkado ito eventually na magbubukas. And same with Liberia? Ang Liberia, yes po. Pero, mas naka-focus kasi dun sa, sa maritime ang Liberia. Pero sa Nigeria, ito yung sa land-based naman natin. And any paalala, hindi pwedeng walang paalala pag si Director Jain kasi syempre kailangan nating isara doon sa part na yon, doon sa yung mga nai-scam, human trafficking. Sa amin lang naman simple lang naman po ang paalala natin, dapat para hindi po maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Kailangan talaga natin ito ipaalala. Kasi imagine mo, ang layo ng Nigeria, nandun yung ating mga biktima. Yes, So, una po, dapat mag-apply lang sa licensed recruitment agency. Pangalawa, dapat siguraduhin approved job order. Approve ang job order ng recruitment agency. Pangatlo, dapat personal na makipagtransaksyon sa registered address ng ating recruitment agency. At pang-apat, kung sakaling humingi na nag-charge siya ng dokumento, money o kaya kumuha ng dokumento, dapat humingi tayo ng receipt, official receipt, kapalit ng bayad o ng dokumento. Importante yung pangatlo, Jain, personal na makipag-transaction at mag-apply because of the online scams, di ba? Yun inuulit-ulit natin. Kung meron mang ibang katanungan tungkol sa pag-apply o pagtatrabaho sa abroad, pwede po kaming i-chat sa facebook.dmwairtip. Balita ko, Director, magti-TikTok daw kayo doon sa mga naipasarado na natin mga... Meron babalikan na. Actually, nag-30 na ba tayo? Magta-30 na? Coming na. Yung pang 30 dapat medyo may kasi yung pang 30 yung times 2 nung last year Yun yung challenge sa Hans Last year was a highlight. This year is a better highlight. So, yung magandang TikTok dapat dun sa kasunod, yung coming na pang 30. So, yan po. Magbe-break muna tayo, panandalian, partner, at maraming salamat kay Director Jain sa pagpapaunlak ng pag-guest dito. Sa pagbabalik po namin dito sa tahanan ng OFW ay atin namang balikan ang Alcobar, ang ating caravan sa Alcobar, at may mga makakasama po tayong ating mga bisita na mga OFW naman po na humiling ng tulong sa ating programa. Yan lamang po ay sa pagbabalik ng tahanan ng OFW. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng
umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 738. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. At nagbabalik po muli ang tahanan ng OFW at partner. Kanina ay na-introduce ni kasamang Dan. Ayan, parang excited mag-report si Dan. Ang kanyang Saudi voice ay dun sa reporting niya. Na-report kanina yung itong nagdaan lamang na caravan dito nga sa Al-Khobar sa Saudi Arabia. At syempre sa pangunguna yan ng ating Labor Attaché doon si Labat Sol Mutia at syempre andun din si Yusek Nikki at si Admin PY ay nandoon at nagtungo din doon. Of course naman ang ating partner si Asik Lev. Ayan, si Asik Lev na tuwan-tuwa sa Al-Khobar syempre at sa pakikisalamuha sa ating Philcom doon. At si Sek ay talagang yan naman po ay lagari po si Sek dahil ginawan po talaga ng paraan na makapunta po at kahit na ay makasama doon sa Al-Khobar leg din ng ating caravan. Ayan. Alam mo partner, napaka-successful po ang nangyaring caravan sa Al-Khobar. 4,500 transactions. 4-5, oo. For 2 days. For 2 days. Uy, malaking bagay yun Kasi of course. Apparently for one transaction, ito yung experience ko sa Jeddah. Sabi ko, for us kasi parang ang dali nating sabihin hindi mabilis lang po yan lang. Iba kasi yung dahil malayo yung pag-fill up ng document. It's not just about the distance it's the man hours that's required to submit that document, to fill it out, to send it, to have it approved dun sa mga kasamahan nating agency. Inilapit sa kanila partner. So yung natipid nila doon sa oras, doon sa na hindi nila ihihintay pag-uwi nila, nagagawa na yung transaction. So napakalaking tulong, di ba? Kaya nga partner, nagpapasalamat tayo sa mga partners natin ng mga ahensya na kasama natin sa caravan. PSA, DSWD, mayroon tayong nandyan yung SSS, yung PhilHealth, Pag-ibig, at marami pa dahil nakakatuwa minsan sa isang OFW mayroon sa isang araw nakaka-4 5 transaction siya. Merong doon sa sa Jeddah parang inano nga namin ano pong pupuntahan para kasi may card na ibinibigay para maayos yung flow ng tao. Tapos sabi, pwede po bang lahat? Kasi interesado po ako doon sa lahat. Tapos hindi ko po sigurado kasi kung may ID na ako o kung meron na ako. So, inikot talaga niya. Parang nung umaga, nandun na siya. Nung hapon na, nandun pa rin umiikot. Nag-e-enjoy naman. Diba? Nag-e-enjoy naman. At komportable. Yeah. Komportable ang ating mga kababayan doon sa kanila namang pag-participate sa ating caravan. At hindi natin dapat kalimutan, partner. Alam mo, nandun po tayo at yung mga partners natin. Pero yung mga volunteers ng mga Philcom organizations, force multipliers natin na tumulong para maging maayos ang pila, maging maayos yung serbisyo. Hindi natin dapat tawaran yung tulong nila. Nandyan yung grupo ng mga Nurses Association, bansa, yung OCL, at iba pa na tumulong para sa atin na maging maayos ang flow ng pagkuha ng transactions. You've set a good you've set a good example. Hindi ko naman po sasabihin na si Ka Benny po kasi si Asik Benny po ay
isang OFW leader. Isang OFW leader at noon naman pong kanyang kapanahunan din naman bilang aktibong OFW ay kasama din po siya sa mga talaga namang masigasig na mga Philcom natin na talagang katuwang natin sa mga aktibidad na ganito. At meron yata tayong mga ilang Philcom leaders na magpapaabot ng kanilang mga mensahe? Yes po, pagbigyan natin na partner dahil pag hindi, baka hindi na tayo i-welcome doon. Ayan. At, kaya narito po't panoorin natin ang panayam mula sa ilan nating mga Philcom leaders naman sa Alcobar. Yes. In behalf po ng Philippine Nurses Association along with the Cahal Medical Center, mag-offer po kami with the free eye refraction at saka blood pressure, sugar, at anumang mga consultation pong mga kailangan ng ating mga kababayan. We have actually here total of 100 plus organizations po. And I'm one of the leaders. I'm proud to say that I belong and the founding president, kami pong dalawa ni Sir Ardin, for the Philippine Nurses Association. Magtatapos na ako ng PhD. Imagine, dito sa Saudi Arabia, nakakapagpatuloy pa rin kami ng pag-aaral, contribute pa rin kami sa aming mga profession ng mga serbisyo na kaparehong ganito na which is nakakatulong kami sa mga kapwa OFW namin, which really we are very happy to do it. I would like to inspire everyone na basta may pagkakataon lamang na pwede tayong tumulong, makapag-support, ma-share natin ang ating mga talent, mga serbisyo para sa ating kapwa OFW, kaakabay ng ating mga DMW dito or embassy para ipakita natin sa buong mundo. Andun yung pagtutulungan, pagkakaisa at pagmamahal at masabing proud kasi kami ay mga Filipino. Ayan, at syempre partner Kaveni ay yan yan, tulad ng binanggit din ni Director Jain kanina. It is the Filipino community actually that yung talagang umaagapay at umaalalay sa mga kababayan natin at syempre po malaki po ang pasasalamat namin dahil sa todo-todo suporta. In fact, in Alcobar, first among the caravans, Philcom leaders actually signed a manifesto. Woo! Diba? It's a manifesto of thanks and a manifesto of support. At pasasalamat po sa ating mahal na Pangulo at syempre sa atin na rin pong mga ahensya ng pamahalaan. At yan naman po ay kami po yung dapat na magpasalamat dahil dun sa patuloy po na pagtangkilik at pagtugon sa panawagan po ng bayanihan at pagtutulungan po sa ating mga pagbibigay ng serbisyo sa ibang bansa. So sa mga Philcom po natin dyan, Philcom leaders po namin, saludo po kami sa inyo at maraming salamat po. Ayan, di ba? At partner, ang ating mga panauhin ngayong hapon na ito? Yes, partner. Para naman sa DMW Public Service Concern, kalinga at aksyon sa mga bagong bayani, mayroon po tayong dalawang panauhin dito sa studio na atin pong natulungan. Ang isa po ay bibigyan po natin ng financial assistance ngayon. Ang isa naman ay nabigyan na po pero patuloy po nating hinahandhold. Simulan po natin kay Miss Melanie Cagadas. Siya po ay Miss Melanie, pwede bang ipakilala niyo yung sarili? Saan bansa kayo nanggaling at kailan po kayo umuwi dito? Ako po si Melanie Cagadas. Galing po ako ng Kuwait. Kakauwi ko lang po itong year na to, noong February 22, 2025 po. Okay, Miss Mali, galing po kayo ng anong bansa? Kuwait. Oo. Kuwait. Okay. Anong nangyari sa inyo, ma'am? Natapos ko po yung kontrata ko sa employer ko. Tapos, nung nagbakasyon ako, pagbalik ko, binugbog po ako ng employer ko. Nakasuhan na ba ito? At dapat ito'y makasuhan at make sure ma-blacklist ito at file din tayo ng case doon sa Kuwait. Oo, para dito. Sige ma'am, medyo mabigat na yun hindi na namin ipapakwento po ng buo. Ang mabuti po ay nandito na po kayo at kayo naman po ay ligtas. Kumusta naman po ang inyong pagbalik dito? Ayan, kailan po kayo nakabalik, ma'am? Nakabalik po kami nung February
22 February. po. Galing po kami sa shelter ng Kuwait po. Kuwait, oo. Kasi inano po ako, nirescue po ako ng embassy kasi na-viral po yung yung video ko Yung na video. pinasa ko sa GMA. Opo. So na-viral siya kaya po ako na-rescue ng Philippine Embassy. At mula nun, ma'am, nung inyong pagbabalik dito, kumusta naman na po kayo? Okay naman po sir, kaso lang po parang na-trauma po ako nung di ko malimutan. Siyempre, ma'am, oo. At partner, na-refer naman na rin natin sa counseling at Pero ma'am, patuloy yun na, ma'am. Yung trauma kasi kahit papaano, nare-relieve yan eh. Kaya minsan mahirap ding ipakwento ng buo. Yes. Kasi talagang nagmamanifest. So, pag ganun ma'am, kami naman po ay nandito lang para makausap. At syempre, meron naman po tayong mga counselors din na kahit papaano sasabihan at mapaghihingahan ng But ang importante po ay kapiling na ang pamilya, di ba? Kumusta naman po ang family, ma'am? Okay lang po. Partner, actually, na 2022 siya pumunta ng Kuwait, pero nakauwi siya this year. So, base man doon sa guidelines natin sa Action Fund, mayroon po tayong ibibigay sa kanya na financial assistance ngayon para unti-unting makatulong kung ano man mga immediate needs. Pero kagaya ng sabi nyo, hindi po natin siya titigil, i-handle natin sa next naman. Kasi yung office mo naman, partner, is may ang opisina po ni ASIC Benny ay may mga dati tayong OFW leaders in fact na mga talagang datihan na rin naman doon pa lang sa ibang bansa noon ay mga ate at mga kuya naman na nag-handhold din naman ng karanasan at tumutulong din naman sa ating mga OFW. Yes po. So partner, i-award ko na po kay Ma'am Melanie ang financial assistance. This is 50,000. Salamat po. At syempre ma'am, maliban po dyan, yun nga po ang palagian din namang suporta ng departamento at kung ano man po yung tulong din. Syempre sa pagbabalik ma'am, hindi muna namin sasabihin mag-abroad ka uli, wag ma'am, at pag-isipan mo munang mabuti. Marami na po tayong mga options dito rin naman sa bansa, like local employment, kung gusto mo rin naman ma'am na matuto ng mga bagong skills ma'am sa pamagitan ng partnership natin sa TESDA or sa partnership natin ma'am sa DTI, kung gusto mo magtayo ma'am ng maliit na negosyo ay meron naman po din tayong mga programa para dyan. So patuloy po ang suporta ng DMW naman po sa inyo. Yes, partner. Yung atin pong next na guest ay si Miss Rowena Bingat Timplansa, no? Siya po ay nanggaling sa Oman. Pwedeng pakilala niyo yung sarili niyo, Ma'am Roy? Ako po si Rowena Timplansa. Galing po ako sa Oman. Minaltrato po ako ng aking amo sa Oman, kaya po ako na-rescue po ng DMW ng repatriation at nakauwi po ng maayos dito sa Pilipinas na naging maayos ang kalagayan. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Vinny at saka si Sir Katdap po. At binigyan po nila ako ng aking financial assistance at malaking tulong din po na para sa aking pamilya na hindi ko po naranasan sa abroad na ni man lang sahod hindi ako nabigyan at nabigyan ng katarungan. Partner, maliban sa Action Fund, nakakuha din siya ng livelihood program assistance through our NCR, National Capital Region. At umuwi kayo dito saan po kayo umuwi? Dito sa Montalban. Montalban. So, yun lang. Partner, patuloy po nating nahanod kasi may mga... Actually, ang ko lang dito, ang takeaway ko siguro dito, partner, kaya medyo umiiba rin yung timplada ko doon sa pagsasabi nga nung nasaktan. Sa mga kababayan po natin, yung kahit simple, kahit minsan lang po kayo mapagbuhatan ng kamay ng mga employer ninyo, manindigan po kayo. I-report po ninyo agad and you really just have to say no.
report it to us at kami po ay gagawa agad ng paraan dahil hindi po yan dapat na mangyari at talaga pong we will pursue yung mga necessary na mga kaso and tututukan din po namin yung kaso. Hindi lang po para din maibigay yung nararapat na hustisya para sa inyo pero importante din po wag nang maulit doon sa ibang mga kababayan natin. Yung mga salbahing amo kumbaga mabigat na nga ang trabaho. Kung pagbubuhatan pa ng kamay talagang hindi uubra, 'di ba? Hindi uubra yung ganyan at talaga pong ilalaban natin, 'di ba? Talaga pong ilalaban natin both po doon sa bansa. Halimbawa po ay sa Kuwait at sa Oman sa pamamagitan po ng ating mga Migrant Workers Office at dito rin po sa ating bansa at syempre pananagutin di lamang po yung employer, ganun din po yung mga ahensya na nag-deploy sa inyo patungkol naman sa monitoring din at syempre doon din naman sa kanilang paggabay at kanilang pagtutok doon sa welfare kasi importante yan partner na hindi tayo naghahabol dito ng paramihan ng employer ang nag-aano tayo dito yung quality. And yung mga mabubuti at mga maaayos sa employer at yung mga salbahing employer na yan talagang dapat binabawasan at talagang dapat atin pong kinakasuhan, 'di ba? Atin pong kinakasuhan. So yan po ang ating mensahe din pagdating po diyan. So makakaasa po kayo na bahagi po ng tinatawag nga na handholding na binabanggit nga ni partner ni Asik Benny. Hindi lang po yung pagtugon namin sa kung ano yung assistance na maibibigay namin sa inyo. Mahalaga rin po yung syempre ay matutukan namin yung pagbalik nyo na dito at at the same time ay maipaglaban din naman po namin kayo, hindi po ba? So salamat po, Sir Benny. Maraming salamat po, Sir Candat. Maraming salamat. Opo. At patuloy syempre tayo partner na aalalay at gagawin sa kanila. Nandyan lang opisina natin. Dalaw-dalawin nyo si Asik Benny pag walang mga makakausap importante syempre yung libre naman di ba yung kape? Yung, libre naman yung kape at mga dyan yan. At may mga pa-training tayo sa office para at least kahit papano ay may mga napaglilibangan at natututo ang ating mga repatriated na mga OFWs. Ayan. At syempre partner, sabi ko nga na-miss kong umupo dito at mag-show kaya ang bilis na naman ng oras. Nagdaan na naman po ang isang oras ng ating kumustahan at syempre ng pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, ating mga kababayang OFW at ang kanilang pamilya at para po sa mga mahahalagang anunsyo, komento at iba pa pong mga serbisyo ng Department of Migrant Workers at ng OWA po ay maaari po ninyo kaming makontak at maaari po ipakisubaybayan lamang, paki-follow po, paki-like at paki-follow na rin po ang aming official social media pages, ang aming website, ang email po at ang hotline numbers at channels po na makikita naman po ninyo na naka-flash po sa inyong screen. Ayan, at ang mga hotline po namin ay nariyan din para naman po sa agaran na paghingi ng tulong at para din po sa agarang informasyon ay kami naman po ay tumutugon at kami naman po ay patuloy na naglilingkod. Ayan. Yes, partner. Nakalipas na naman ng isang episode natin. 24/7 tayo. 24/7, no? Holiday pala. Holiday dito pala. kasi sa DMW 24/7 wala po kaming holiday dahil yung pagtugon sa mga nangailangan nandyan po parati. Nasa office kami ngayon kasi nire-ready na yung para sa nagsara ng Likhang Marino nung nito lamang Friday. So nire-ready na yung para sa final judging para yung sa announcement ng winners. Next week po yan, pakatutukan po ninyo at Likha Global, partner. Ayan, Global. Yes. Likha Global po, ongoing po sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa at nais na pong magplano ng kanilang pagpo-for good. Patuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng mga entries po patungkol po sa Likha Global o ang ating pong business plan para po sa ating mga kababayan on-site pa. At ako po muli, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. At ako naman si Assistant Secretary Benny Ligaspin ng Land-Based OFW Concern
Muli, samahan niyo po kami sa susunod na Webes sa parehong oras. At special shout out sa aming partner. Hindi ka muna namin guguluhin, Director Charles Tabu. Ayan, sige lang partner, pag-igihin mo lang ang iyong mission ngayon at suportado ka namin dyan ni Ka Benny. At abangan po ninyo ang mga susunod na episode at iba pa pong mga makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. At kita-kita po tayo dito lamang sa paborito ninyong programa tuwing Huwebes po ng hapon. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.